Laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan, san tinakpan. Laudate Dominum, laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan, san tinakpan. Laudate Dominum. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Welcome po sa ating online na misa ngayong linggo. Tayo po ay nasa ika-25 linggo sa pangkaraniwan na panahon. Ano pa ang iyong pinagdarasal, hinihiling, nire-request sa Diyos? Maraming nagdadasal para gumaling. Maraming nagdadasal para makabayad ng utang. Marami humihiling din sa Diyos para sa pagbabago ng kanilang mga minamahal. Marami tayong request, hiling, dasal sa Diyos. Pero bago tayo humiling, ang tanong, tayo ba ay nagpasalamat na sa Diyos? Yan dapat ang unang-una at palagi nating ginagawa sa ating buhay. Dahil kung wala ang Diyos ang kanyang pagpapala, wala din tayo dito. Bago ka humiling, purihin muna natin at pasalamatan ang Diyos. Dahil ang taong marunong magpasalamat ay pinagpapala ng lubos ng Diyos. Sa napakaraming beses na kung saan tayo ay palaging nakatingin sa iba, kinukumpara natin ang ating sarili sa biyaya ng ibang tao, o hinahanap natin mga bagay na wala sa ating buhay, kaya naman napupuno ng lungkot ang ating mga puso. Hilingin muli natin ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan.
Pinupuri ka't ipinanggarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, buktong nanak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinakda mo ang lahat ng mga utos mo ay mauwi sa pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa-tao. Ipagkaloob mo sa pagtalima namin sa mga ito, kami pagindapatin mong sumapit sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Hanapin ang Panginoon samantalang siya'y inyong makikita. Siya ang tawagin habang malapit pa. Ang mga gawain ng taong masamay dapat nang talikdan. At ang mga likoy dapat magbago na ng maling isipan. Sila'y manunumbalik, lumapit sa Panginoon upang kahabagan. At mula sa Diyos, matatamo nila ang kapatawaran. Ang wika ng Panginoon, ang aking isipay di ninyo isipan, at magkaiba ang ating daan. Kung paanong ang langit higit na mataas, mataas sa lupa, ang daat isip ko'y hindi maaabot ng inyong akala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Aking pupurihit pasasalamatan ang Diyos araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang puon at karapat-dapat na siya'y purihin. Ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at lipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamalagi. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Diyos ay tapat at totoo sa dumadalanging tao. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, ang aking pinakananais ay sa mabuhay, sa mamatay, mabigyan ko ng karangalan si Kristo. Sapagkat para sa akin, si Kristo ang buhay
at dahil dito'y pakinabang ang kamatayan. Ngunit kung sa pananatili kong buhay ay makakagawa ko ng mabubuting bagay, hindi ko malaman ngayon kung alin ang aking pipiliin sa dalawang hangarin. Ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Yamang ito ay lalong mabuti para sa akin. Sa kabilang dako, kung mananatili akong buhay, ay makakabuti naman sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa mabuting balita tungkol kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Kami iyong pangaralan upang aming matutuhan ang salitang bumubuhay. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, ang talimhagang ito, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Na magkasundo na sila sa upa ng 1 denaryong maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli ng mag-ikakasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan. At bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya na ikakalabing dalawa ng tanghali at nang may ikatlong ng hapon at gayon din ang ginawa niya. Nang magkakalima na ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng iba wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tayo-tayo lang dito ng buong maghapon? Wala pong nagbigay sa amin ng trabaho Sagot nila. At sinabi niya, kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin niyo ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa buong nagtrabaho ng buong araw. Ang mga nagsimula ng magka-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inaakala nila natatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, 1 oras lang po gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit po ninyo pinapareho ang upa namin sa kanila? At sinabi niya sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maamo kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo. Wala ba akong karapatang gawin sa aking maibigan, sa aking mga ari-arian?
o naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya ang nahuhuli ay mauuna at ang mga nauuna ay mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. And a blessed Sunday po sa inyong lahat. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay palaging magpuri at magpasalamat sa Kanya. Bakit? Because every gising is a blessing. Can you repeat that? Every gising is a blessing. Bawat umaga na pagkabukas ng iyong mata, sabihin niyo po ang mga katagang yon at gagaan, gaganda, sasaya ang inyong kalooban, ang inyong nararamdaman. Amen? Meron pong isang kwento tungkol sa isang babae. Sa kasawiang palad, nadidepress po siya dahil sa napakaraming problema. Hindi po sila nagkasundo ng kanyang asawa. Sila po ay nag-usap na magkahiwalay na lang. Siya po ay nag-abroad, mag-isa na nagtatrabaho. At palaging tumatawag ang kanyang pamilya, humihingi. Siya naman po binibigay lahat. Pero minsan napapagod din siya. Di po ba? Dahil pag siyang nangangailangan, pag siyang nalulungkot, wala po siyang makausap. Kinukumpara, nakikita yung mga ibang kasama niya. Buti pa sila, masaya yung kanilang pamilya. At siya ay palaging nagrereklamo sa Diyos. Bakit sawing palad siya? Bakit lahat ng mga problema sa kanya? Hindi siya pinalad sa kanyang relationship, sa kanyang asawa. At pagkatapos, siya'y nalulungkot, mag-isa, nagtatrabaho sa ibang bansa. Tinatanong, Lord, bakit? Hanggang nung isang araw, pagkagising po nitong babae, medyo malabo yung kanyang paningin. Kaya siya po ay pumunta sa hospital, nagpatingin. At sa examination, sabi po ng doktor na baka cancer ito at kailangan alisin isa sa kanyang mga mata. Nagdasal po itong babae. Humihingi ng tawad sa Diyos. Dumating po yung oras na kung saan inoperahan na siya at alam niyo po kung ano nangyari. Nakita ng doktor, mali palang kanyang diagnosis sa kanya. Hindi po ito cancer. May nakita pong very rare, kakaiba na fungus o bakterya doon sa loob ng kanyang mata. At ang kailangan lang gawin ng doktor ay alisin itong bakterya at itahi ng konti yung kanyang mata. Pagkagising ng babae, nabigla siya dahil nandyan pa ang kanyang mata. Nagpapasalamat siya sa Diyos dahil binigyan siya ng isa pang panibagong araw na kumpleto pa ang kanyang mata. My dear friends, God has given us these two eyes. But the question is, where do you use them? San ka ba nakatingin? Nakatingin ka ba sa blessing ng iba? Bakit hindi mo tignan yung sarili mong blessing? How do you see your life? Sabi nila, you can see life as half empty or half full. Ang buhay natin parang isang baso. Pwede mong makita yung kulang, pero hindi naman ibig sabihin yan ay walang laman. Tingnan mo kung ano yung laman. Tingnan mo kung ano yung binigay ng Diyos sa iyo. Ang kasabihan nga po ay, for a happy heart, look at your blessing. But for a heart attack, look at what's missing. How is your heart? Kumusta na po ang puso niyo? Kung malungkot yan, kung mabigat yan, anong ibig sabihin? Palagi kang nakatingin doon sa wala. Yan yung pinapaalala sa atin ng napakagandang kwento ni Jesus. Ito mga nagtrabaho ng buong araw, naiinggit, nagagalit, nagrereklamo doon sa amo, doon sa nagpasweldo. Bakit daw hindi sila binigyan ng mas maraming upa, ng mas maraming bayad? Pero kung babalikan nyo yung kwento, walang ginawang masama ang amo. Kasi
nung nag-umpisa silang magtrabaho, nakipagkasundo sila na isang denaryo. Pero bakit sila nagagalit? Bakit sila nagrereklamo? Bakit sila nalulungkot? Kasi kinumpara nila yung kanilang sarili dun sa mga ibang nagtrabaho na nahuli. Remember this, my dear friends, that comparison is the thief of joy. Uulitin ko po yun. Comparison is the thief of joy. Kung gusto mong maging malungkot, ikumpara mo ang iyong sarili sa iba. Bakit napupuno ng lungkot, galit ang iyong puso? Dahil imbis na tignan mo ang pagpapala na binigay ng Diyos, palagi kang nakatingin sa ibang tao at sinasabi mo, buti pa sila, buti pa sila. Pero naging mabuti din ang Diyos sa iyo. Isang bagay po na kailangan wag nating gawin sa ating buhay. Ano po yun? Yung magkumpara sa ating sarili. You're being unfair to yourself when you compare yourself to others. It is a useless activity to be envious of others, to be jealous of others. Nagsasayang ka ng oras at panahon pag kinukumpara mo ang iyong sarili sa iba. Bakit? Kasi tandaan niyo po, tayong mga tao ay ginawa ng Diyos iba-iba. Iba-iba ang ating pinagmulan, iba-iba ang ating pinanggalingan, iba-iba ang ating mga karanasan, iba-iba ang ating mga kaisipan. Hindi mo pwedeng pagpantay-pantay ang mga tao. You're being unfair to yourself by comparing your life to others. Imbis na mainggit ka sa iba, anong kailangan mong gawin? Exercise the muscle of gratitude. Where is the muscle of gratitude? It is there in your heart. Have a grateful heart and you will feel great. Tandaan niyo po ito. Sa susunod na matutokso kayo, na ikumpara niyo ang iyong sarili sa iba. Tandaan niyo po ito. Bantayan niyo ang iyong sarili. Sa susunod na nararamdaman niyo yung inggit at inuumpisa niyo ng ikumpara ang iyong sarili sa iba. Kung ikaw ay nahihirapan sa iyong trabaho, yung mahirap mong trabaho, panaginip yan ng mga walang trabaho. Amen? Sa susunod na magrereklamo ka na maliit lang ang iyong bahay, yung maliit mong bahay ay panaginip ng mga taong walang bahay. Sa susunod na magrereklamo ka na pasaway ang iyong mga anak, tandaan mo, ang isang maldita o pasaway na anak, panaginip yan ng mga mag-asawa na hindi magkaanak-anak. Kung nagrereklamo ka, nakakaunti lang ang iyong pera, tandaan mo ito. Yung kakaunti mong pera, panaginip yan ng mga taong baon sa utang. Kung palagi mong iniisip ang iyong mga problema, may isang bagay na pwede kang gawin. Ano yun? Ngumiti. Yung pagngiti, wala pong bayad yan. Hindi po ba? Try it. Smile. Smile at your problems. It is free. Natandaan niyo po, yung iyong ngiti, pangarap yan ng mga taong depressed at nalulungkot. Yung iyong ngiti, pangarap yan ng mga tao na may malubhang karamdaman. Gusto nilang ngumiti, pero dahil sa sobrang sakit ng kanilang nararamdaman, imposible para sa kanila ang ngumiti. Kaya kung ikaw nakakangiti ka, pasalamatan mo yan sa Diyos. Ano man ang sitwasyon natin sa buhay, marunong ka sanang magpasalamat sa Diyos. Remember, you will never be happy if you cannot appreciate and be grateful for what is in front of you. Kung hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos, ano ang tawag sa iyo? Walang utang na loob. Kayo pong tatanungin ko, pag ang tao walang utang na loob, tutulungan mo pa ba ang taong yun? Pag ang isang tao walang utang na loob, bibigyan mo pa kaya ang taong yun? Di po ba? Hindi na. Pero ang tao na palaging nagpapasalamat, yan yung masarap bigyan. Yan yung masarap na tulungan. Remember, my dear friends, that what magnifies, multiplies our blessings and graces in this life
is the ability to be grateful and to be thankful. Subukan niyo po. Kung gusto mong dumami at lumaki ang mga grasya at pagpapala ngayon sa iyong buhay, umpisahan mo sa pasasalamat sa Diyos. Kung maalala niyo po, yung milagro ng ating Panginoon, the multiplication of loaves, pagpaparami ng pagkain. Paano nagsimula? Sa 5 tinapay, 2 isda. Kakaunting pagkain. Ano ito? Kung ikukumpara mo, yung mga libo-libong tao. Pero paano daw inumpisahan ng ating Panginoon ang milagrong yon? He got the little food and he thanked his Father. So no matter how little what you have in your life, no matter how little the graces you have in your life, do not forget to thank the Father. And that will begin a great miracle of multiplication in your life. Kaya nga po, sa susunod na tayo ay kumain, pasalamat po tayo sa Diyos. Makikita mo, sasarap ang iyong pagkain. Amen? Sa susunod, kung tayo ay magtatrabaho, pasalamat ka muna sa Diyos. Magiging magaan ang iyong trabaho. Kung meron ka man nararamdaman na sakit, umpisa pa lang ng araw, magpasalamat ka na sa Diyos. Gagaan, giginhawa ang iyong nararamdaman. Subukan mo din na kahit na dumarating na ang naniningil sa iyo ng utang, pag binubuksan mo ang iyong wallet, at wala itong laman, pasalamat ka sa Diyos. Amen? Kasi may wallet ka pa, kaysa doon sa wala kang wallet. Amen? Makikita mo, palaging magpapasalamat. Unti-unti magkakaroon ng laman yung wallet na yan. At kahit na naiinis ka dyan sa iyong asawa, pasalamat ka sa Diyos. Pag nagpapasalamat ka sa Diyos, nakikita mo yung asawa mo. Ba? Gagwapo yan. Pag nakikita mo yung asawa mo, yung misis mo, kahit na minsan, naiinis ka na sa kanya, nagagalit ka na sa kanya, pasalamat ka, makikita mo, gaganda yan. Kaysa sa tayo ay nagrereklamo, diyan pumapangit ang karanasan nating bilang mga tao. Amen? One great attitude is gratitude. And an attitude that is lousy is envy. Remember that. Kaya, araw-araw, sa ating pagkagising, ano ang ating dasal? Sabihin natin, salamat Lord sa gising, salamat Lord sa blessing. At makikita niya po, biglang bubukas ang langit at magtutuloy-tuloy ang pagpapala ng Diyos sa iyo. Baka yan na lang ang nagiging balakid. Bakit hindi pa bumubuhos ang bendisyon ng Diyos sa iyo? Remove your negativities. Remove your anger. Remove your envy. Bless the Lord. Thank the Lord. And you would see God's blessing in your life will overflow. Amen? Salamatan po natin ang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Batid natin tayo'y nagkasala at tungkulin natin magpatawad sa mga nagkasala sa atin. Kaya hinihiling natin ang biyayang mahabag at magpatawad tulad ng Diyos. Ang ating itutugon at dalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa simbahang panlahat at lokal, nawa, siya'y maging malinaw na tanda at ang kasangkapan ng mahabaging pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa Francisco at lahat nating pinunong espiritual, nawa patuloy silang maging inspirasyon natin sa kanilang kagandahang loob sa lahat ng nagkasala sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga pinunong pambayan at iba pang nanunungkulan, nawa maging mabuti silang halimbawa sa pakikipagbati at pakikipagtulungan sa kalaban sa politika, alang-alang sa ikagagaling ng bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso, isama din po natin ang ating mga personal na intensyon. Ganyan din pinagdarasal natin ang lahat na humihingi ng dasal sa pamamagitan ng misang ito, ang intensyon ng ating mga kapatid na OFW, mga nakakatanda, may sakit, mga dumadaan ng depresyon at matinding lungkot. Nawa sila ay palaging gabayan at pagpalain ng may kapal. Panginoong Diyos, ipagkaloob mo sa amin ang biyayang maging tanda at kasangkapan ng iyong pagpapatawad na pagmamahal. At sa gayoy itaguyod ang kapayapaan ng kaharian kung saan ka nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Tayo po ay manalangin mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maawain mong kalugdan ang mga alay ng iyong sambayanan, upang ang pinapahayag namin ng may pananampalatayang matibay ay aming tanggapin sa banal na pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay naming araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal.
Sa pag-ibig mong pinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo unang aming bigay, ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaan mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa na mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat nito at kanin. Itong aking katawan, di hahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo ng bago at walang hanggan tipan, ng aking dugo na binubuhos para sa inyo at para sa lahat, pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na naghihimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa na mga apostol lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo
sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakakagaling na utos, tayo ngayon ay magdasal sa pamamagitan ng panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Heso Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa lahagi. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos,
maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa biging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et postus noster, in itinere ad donum Dei. Mula sa lupa sumibol kang masigla, matapos kang yurakan ng mga masasama. Sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay na ang buhay, pagkain ng dukha. Jesu panis vitae donum Patris, Jesu fons vitae aquae. Cibus et potus noster, cibus et potus noster, in itinere ad donum Dei. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kami pinagsalo-salo mo sa banal na pakikinabang at patuloy mong kaawaan at tulungan upang ang aming tinanggap ay siyang nawang umiral sa pamumuhay namin sa araw-araw. Bunga ng iyong pagtubos sa aming pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa linggo-linggong suporta ng ating online community sa YouTube at Facebook, lalong-lalo na ang ating mga kapatid na OFW na kahit na sila ay nalulumbay, nakalayo sa kanilang pamilya, naiibsan ang kanilang homesickness dahil po sa ating misa dito po sa YouTube o online. Naway kayo ay palaging magpasalamat sa Diyos, anuman ang inyong sitwasyon, dahil may magandang plano palagi ang Diyos. Bakit tayo ay dinadala sa mga iba't ibang lugar, karanasan, at walang binibigay na tao ang Diyos sa atin na hindi makakatulong, hindi lang sa ating kabuhayan, kundi para sa ating mga kaluluwa. When you thank the Lord, more blessings will come into your life. Huwag nating sayangin ang ating oras at panahon sa pagkukumpara sa sarili, sa ibang tao, pero naway palaging magpasalamat, makita mo ang pagpapala
ng Diyos sa iyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo po ay pagpalain ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan san tinakpan. Laudate Dominum, laudate Dominum, purihin ang Diyos, o sangkatauhan san tinakpan. Laudate Dominum. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagpapasalamat, nagpupuri muli sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagtitipon sa banal na misa. Ano pa bang mga bagay na hinihiling natin sa Diyos? Tandaan natin na ang pagdarasal ay hindi lang paghingi sa ating mga kagustuhan. Ang pagdarasal ay hindi lang pagwiwish. Ang pagdarasal ay pakikinig din sa Diyos. At ano ang maririnig natin sa Kanyang salita? Isang paanyaya na palaging lumapit sa Kanya. Ang paanyaya na mabuhay sa presensya niya. Ang paanyaya na manatili sa Kanya. Dahil alalahanin natin ang mga salita ng ating Panginoon, seek first the kingdom of God, and everything will be given to you besides. Ang ating Diyos ay isang Diyos na nagbubusog, isang Diyos na nagpapalakas, isang Diyos na nag-aalis ng ating mga luha at lungkot. Ano pa ba ang mga lungkot mo sa buhay? Sabihin natin, ibulong natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating pagdarasal sa banal na misa. Buksan mo ang iyong isip, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa sa Diyos. Papasukin mo ang Diyos. At diyan mararamdaman mo ang panibagong lakas, panibagong buhay. Sa mga napakaraming beses na kung saan tinanggihan natin ang paanyaya ng Diyos, hindi tayo nakinig, tayo ay lumayo sa Kanya, dahil para bang tayo ay nabubusog sa mga tukso ng demonyo, sa kasalanan. Hilingin muli natin ang Kanyang pagpapatawad para tayo makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at ng mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon,
Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, haloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka at ipinangaral, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo naway kagandaang loob ay manguna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw, upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Panginoon na ating pinagkakatiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay
sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sang-ayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Malulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tatanglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko na harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Gayunpaman, ikinagagalak ko ang ginawa niyang pagtulong sa akin at buhat sa kayamanan ng Diyos na hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama, magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Diyos Ama ni Hesukristo, kami ay liwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong iyon, muli nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at patatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng iba pang alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na inihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Umayo sila sa kanilang lakad.
Ang isa sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaroon niya ang mga kawal at pinuksa ang mga mamamatay taong yun. At pinasunog niya ang kanilang lunsod. Sinabi niya sa kanyang mga lipid na kahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan, sa kasalan ang lahat ng makikita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat na natagpuan, masama at mabuti. Ano pat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po. And a blessed, happy Sunday po sa inyong lahat. God is good all the time. Sabi po nila, ang mas magandang sagot pag sinabing God is good ay sobra-sobra. Amen? Dahil ang kabutihan ng Diyos ay hindi tipid. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi kulang. Ang kabutihan ng Diyos ay umaapang. Napakagandang dasal, dalangin at sabihin po natin yan araw-araw pagkagising natin, habang tayo nagtatrabaho, bago tayo matulog, kung kayo ay nahihirapan, nalulungkot, nalulumbay, anuman ang inyong pinagkakaabalahan, say a little prayer and say, God is good, sobra-sobra. God's goodness is abounding, overflowing. Amen? At sa atin pong misa, dasal at dalangin ngayon, let us extend a blessing, a prayer. Kanino po? Una, sa ating po mga kapatid na OFW. Lalong-lalo na po ang mga nagtatrabaho sa Middle East. Alam niyo na po ang balita, nagkakagulo po dun sa mismong lugar, bayan ng ating Panginoon. Hindi po ba nakakapagtaka na itong bayan ng Israel, kung nasaan ang maraming mga religious group, maraming mga tao, nagdadasal, pero bakit doon pa nagkakaroon ng gulo, patayan, hidwaan? Ano pong ibig sabihin? Ano ang problema? Dahil maaaring sila ay nagdarasal, maaaring naririnig nila ang salita ng Diyos, pero hindi ito nakatanim at nag-uugat sa kanilang isip, sa kanilang puso, sa kanilang pagkatao, sa kanilang kaluluwa. Kaya nga po, napakahalaga na ipakalat pa natin ang salita ng Diyos. Napakahalaga po itong ating ginagawa bawat linggo, na sa pamamagitan po ng social media, ng internet, para ba tayo ay nagtatanim ng bini ng salita ng Diyos. And hopefully, ito po ay mabaon sa isip at puso at mamunga ng kabutihan, pagmamahal at malasakit. Let us pray for peace in Israel. Let us pray for peace for the whole world. Yan po yung ating dasal, special na intensyon sa misang ito. Kung paano pinagdarasal din po natin ang kapayapaan ng kaisipan ng marami natin mga kapatid na dumadaan sa problema. Pinagdarasal din po natin ang kapayapaan ng pangangatawan na napakaraming may malubhang karamdaman. Let us gather together this prayer. Dahil tandaan po natin, pagsama-sama tayong nagdarasal at nananalangin, ang dasal na yan ay makapangyarihan. Amen? Prayers that are united, prayers that are done together, said together, are very powerful. So let us pray, my dear friends, for unity and peace for each and every one. Amen? Tanong ko lang po, sa tingin niyo po, ano po ang mas masakit? Yung pinagpalit ka sa gwapo, maganda, o pinagpalit ka sa pangit?
Kayo po, anong sagot niyo? Anong mas masakit? Pinagpalit ka dun sa maporma o pinagpalit ka dun sa walang porma? Anong mas masakit? Pinagpalit ka dun sa mayaman o pinagpalit ka sa mahirap? Ang sagot po, basta't pinagpalit ka, siguradong masakit. Amen? Basta't hindi ka pinili, iniwan ka, ayaw ka na, napakasakit niyan. Di po ba? Nung pong mga maliliit tayo, naglalaro tayo, maalala nyo, di ba napakasakit pag hindi ka sinama, pag hindi ka pinili. Hanggang sa pagtanda po natin, may mga karanasan tayo na ganyan, na hindi tayo pinalad, hindi tayo pinili, na parabang initsipwera tayo. Because remember, my dear friends, there is a blessing in being chosen. May pagpapala, may tuwa sa pagpili. Kaya nga, napakasakit, napakahirap, at nalulungkot tayo kung hindi man tayo piliin. At alam ko po, marami sa inyo, ganyan ang nararanasan ngayon. Hindi po ba? Marami ang hindi napili o pinalad na sila'y pumasa sa bar exam. Alam ko po, marami sa inyo nagpapasalamat, nagsasend ng Thanksgiving. Marami din po ang umiiyak. Marami po nadidepress ngayon. Binigay ang lahat, pero ano ang resulta? Wala. Marami din po ang sumubok na mag-apply ng visa para mag-abroad, pero hindi sila pinili. Hindi sila pinalad na magkaroon ng trabaho sa ibang bansa. Gumastos na sila, pero saan nauwi? Wala. Meron din po, alam ko, hindi rin napili para mangontrata sa isang negosyo. Yan pa naman yung inaasahan nila, pang matrikula ng kanilang mga anak para sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Hindi nila alam kung saan sila kukuha ngayon ng pera para makapag-survive lang ang kanilang pamilya. Meron din po sa inyo, alam ko, na hindi pinili ng kanilang mga minamahal. Sumakabilang bahay. Di po ba? Napakasakit po nun. Yung meron kang pinili pero hindi ka pinipili. Meron kang gusto, iba yung gusto. Kaya nga, anong nangyari sa'yo? Yung second choice na lang. Pero yung second choice was not the best choice. Kaya nga nagkakaroon ng problema ngayon sa kanilang relasyon. O meron din sa inyo, alam ko, sumusubok na pumunta sa gobyerno, sa mga ibang institusyon, nagpapalimos. Humihingi ng pera para mapagamot ang kanilang minamahal. Pero maaaring hindi pinili, hindi binigyan ng pera. Paano na ngayon? My dear friends, when you feel disappointed, distressed, and dejected, remember this. God, our King, was also rejected and not chosen by His own people. Yan po yung ating narinig, hindi po ba? Naghanda daw ang hari, ang Diyos ng isang piging, napakaraming pagkain, isang banquet, tinawag ang mga tao. Pero inayawan siya. But for the second time, tinawag muli. Nagkanya-kanya ng mga lakad sa mga trabaho. Yung mga iba naging violente pa. Kung nasasaktan tayo dahil hindi man tayo pinili, tandaan niyo po, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Una siya na inayawan at hindi pinili ng iba. Huwag kang mag-alala. Nararamdaman ng Diyos kung ano yung nararamdaman mo. Pinagdadaanan ng Diyos kung ano ang pinagdadaanan mo. Hindi ka nag-iisa. At ganyan din narinig natin sa pangalawang pagbasa. Kahit po si San Pablo, mabuti na ang kanyang ginagawa. Siya po ay nangangaral, pinapahayag ang pananampalataya, ang mabuting balita. Pero nung ginawa sa kanya, hindi siya pinakinggan, pinakulong pa siya. Pero hindi siya tumigil. Huwag po tayong mag-alala. Kung hindi man tayo pinili, di tayo nag-iisa. Yan ang mabuting balita. But now the question is, what to do when we have not been chosen by others? Ano ang magandang gawin pag hindi ka pinili ng iba? Anong mabuting gawin kung hindi ka man pinalad at nararamdaman mo ikaw ay sawing palad? 3 bagay lang po. Una, huwag sanang sasama ang loob mo. Do not be bitter. Agad-agad yan yung ating nararamdaman. Kung hindi man tayo pinalad, hindi tayo pinili. Tayo ay nagagalit. Pero tingnan nyo ang Diyos. Hindi siya tumigil sa pag-aanyaya.
Huwag nating sisisihin ang iba dahil hindi tayo pinili. Ang magandang gawin, tanungin natin ang ating sarili. Ano ba ang nagawa kong kasalanan? Meron bang problema sa akin? We should stop and evaluate ourselves. Be humble enough to admit your fault. Hindi ka naman pipiliin kung walang dahilan. Hindi po ba? Ang kasabihan nga, kung pinagpalit ka sa maganda, baka ang problema mo, ang itsura mo. Kung pinagpalit ka naman sa pangit, anong problema? Yang pag-uugali mo. Kung walang problema sa atin, kailangan magpatuloy tayo. Suriin natin ang ating mga sarili. Bakit kaya hindi ako pinili? Bakit kaya hindi ako pinapalad? May dahilan. Hindi pwedeng walang dahilan. Tandaan niyo po yan. Mga kapatid, marami tayong mga rejection sa buhay. Pero tandaan natin, magtatagumpay lang tayo kung sa bawat pagkabigo, ikaw ay tatayo. Hindi ka aasenso kung ikaw ay magmumukmuk lang. Amen? Life will throw punches at you. Yet, we must ready to receive them, to stand up again, and to continue with our life. Ang kasabihan pa, wag mo daw hahabulin ang mga paru-paro. Ang magandang gawin ay gawin mong mabuti, maganda ang iyong hardin para ang mga paru-paro silang lumapit sa iyo. Hindi niyo po ba napansin yon? Na habang hinahabol mo, lalong lumalayo sa iyo. Kasi hindi naman dapat natin habulin ang mga bagay-bagay sa ating buhay. Tandaan natin na tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo'y mga mahal ng Diyos. Kung kailangan mo, ibibigay sa iyo ng Diyos. Don't worry about it. And do not be jealous of other people's blessing. Kung nakikita mo na mas maganda daw ang hardin ng iba at yung sa iyo, tuyong-tuyo, walang bunga, walang bulaklak, anong magandang gawin? Ayusin mo yung sa iyo, diligan mo yung sa iyo. When you see that the other side is much greener, then you should start to water your side of the garden. Being blessed starts with yourself and with moving on. Yan po yung una. Pangalawa, wag mong hahabulin ang mga ayaw. Kung ayaw ka, wag mong ipilit ang iyong sarili. Darating ang araw, yung para sa iyo, ibibigay ng Diyos. Do not throw the food away just because other people do not like it. Ano pong ibig sabihin? Huwag mong sasayangin ang kabutihan mo dahil ayaw ka ng iba. Kapag alam mo na wala kang ginawang kasalanan, alam mo na wala kang pagkukulang, inaayawan ka pa rin, tinatanggihan ka pa rin, at hindi ka pinipili, tandaan niyo po ito, wala sa iyo ang problema. Ang problema dyan sa mga ibang tao. Amen? Tandaan niyo din po, na ang mga hinahabol ng mga tao ay hindi yung mga mamahalin na bagay. Pag merong pinipilahan, pinagkakaguluhan, at nag-uunahan ng mga tao, siguradong cheap yan. Di po ba? Bakit nakapila doon sa restaurant? Kasi may discount. Kasi mura ang kainan. Bakit ang dami na pumupunta sa isang tindahan? Anong meron? Buy one, take one. Tingnan niyo po, ang mga mahalaga, ang mga mamahal na bagay, hindi hinahanap ng mga tao. Hindi pinipili ng masa. May makikita ka ba na mahabang pila doon sa tindahan ng Lamborghini, Ferrari? Di ba wala? Wala ka naman makikita na mga tao nagkakagulo sa tindahan ng Rolex. Bakit? Kasi napakamahal. Tandaan niyo po yan. Kung hindi ka man pinili ng iba, sabihin mo sa iyong sarili, ito ay dahil mas mahalaga ka. Hindi kanila deserve. Hindi kanila afford. Hindi ka para sa kanila. Hindi ka kasi cheap. Hindi mababa ang iyong halaga. High value ka. Kaya dapat, wag mong ikakasakit ng loob yun. Kung ayaw nila, di umalis sila. Merong para sa iyo talaga. So my dear friends, take your rejection as a good news. Hindi ka nila afford. Hindi ka mura. Mahal ka. Mahalaga ka. You are precious. You are valuable. Huwag mong ibababa ang halaga ng iyong pagkatao
dahil hindi ka tinanggap ng ibang tao. May dahilan ang Diyos. Itatapat din ng Diyos, ibibigay din ng Diyos yung para sa iyo, yung mas mabuti, yung mas maganda. Maghintay ka lang, maniwala ka sa Kanya. Pangatlo at kahuli-hulihan, piliin natin lagi ang Diyos. Kung hindi ka man pinili ng iba, kung hindi man napasayo ng isang oportunidad, huwag kang titigil na piliin mo ang Diyos sa iyong buhay. Dahil pag ang Diyos ang nawala sa iyong buhay, lahat ng bagay mawawala, masasayang. Tandaan niyo po yan. Ang pinakamahalagang kayamanan ng ating buhay ay ang Diyos. Remember, my dear friends, that rejection is not the end of the world. Rejection is just an opinion of others. Pagtingin lang nila yan. Pero ang pinakamahalaga ay ang Diyos na pumipili sa iyo. What matters is how God sees us. What matters is that God still loves us. The most important thing is that God blesses us. At sino itong Diyos na ating sinasamba? Anong sinasabi ng mga pagbasa? Napakaganda. Siya daw ang Diyos na naghahanda ng tiging, isang kainan. Gusto niyang mabusog tayo. Isa siyang Diyos na pag nakikita niyang umiiyak tayo, He wipes away our tears. Inaalis niya ang ating mga lungkot. At siya din ang Diyos na nagpapalakas sa atin pag tayo ay nanghihina. Ano ang sabi ni San Pablo sa pangalawang pagbasa? Napakaganda. That I can do all things in Him who strengthens me. Kaya ko ang lahat basta't si Kristo ay nasa akin, kasama ko, nagpapalakas sa aking buhay. Look at that proclamation of St. Paul. Sabi niya, I can do all things. Lahat ng bagay. Hindi niya sinabing, I can do some things. Hindi niya sinabing, I can do few things. Hindi niya sinabing, I can do one thing. Sabi niya, everything, all things. Ano yung bagay na gusto mong pagawa sa Diyos? Gusto mong makabawi na kayo financially? Gusto mong gumaling ka na, mag-bounce back, lumakas ka na, magbalik ka na sa mga dati mong gawi? Makatulong ka dyan sa bahay, sa iyong pamilya? Gusto mong maghilom na yung iyong away, hidwaan, kayong mag-asawa? Gusto mong gumaling yung iyong anak sa kanyang sakit? Whatever it is, my dear friends, it can be possible through Christ who strengthens us. Bakit hindi nangyayari yung ating hinihiling? Baka yan yung problema. Malayo ka sa Diyos. Kung gusto mo lahat magiging posible, ano ang susi? Unahin mo ang Diyos. Amen? Alam niyo po, dapat nung pong lumabas ako, naghahanap ako ng trabaho. Naranasan ko din po na ma-reject, mabigo. Ang dami ko pong mga pinuntahan ng mga kumpanya. Pumunta po ako doon sa Manila, nagdadala po ako ng mga resume, pumupunta po ako sa mga kumpanya. Pero sa pagod ko po, gastos, ano po napala ko? Wala pong pumapansin sa akin. Naawa po yung aking kapatid dahil pagod na pagod po ako. Nakita po niya, disappointed po ako, nadidepress po ako, nalulungkot ako. Anong ginawa ng aking kapatid? Tinulungan niya ako doon sa kanilang kumpanya, paggawaan po ng gamot. At kinausap po yung HR, nabigyan ako ng chance. Alam niyo po, kala ko yun na mabibigyan ako ng trabaho para makatulong din sa bahay. Hanggang pagkatapos po binasa yung aking resume, napakaganda naman po kasi napakarami ko pong awards. Valedictorian po ako, magna cum laude po ako, nireject pa rin po ako. Hindi po ako pinili. At nagtatanong po ako sa Diyos, bakit? Hanggang lumubag po yung aking loob dahil sabi po ng HR, Human Resources, sabi niya, alam mo, pag tinanggap kasi kita dito, baka hindi ka na makapagpari. Baka mawili ka, magdire-diretso ka na, baka dito ka na lang tumanda, mag-retire. Gusto ko magpari ka. Ayun pala yung dahilan. At nagpapasalamat nga po ako na hindi po ako tinanggap dun sa kumpanyang yon. Dahil baka nagkatotoo yung kanya sinabi. Baka ako nag-umpisa ako magtrabaho doon, pinili nga ako. Wala po ako dito sa inyong harapan
Hindi tayo nakakatulong ng ating mga kapatid na nadidepress na sa ibang bansa sa pamamagitan ng ating mga homilya, ng ating mga inspiring homilies. May napakagandang plano pala ang Diyos. Pag may mga bagay na hindi mo nakuha sa iyong buhay. Kaya nga mga kapatid, huwag sana sasama ang inyong loob o hindi ka pinili. Hayaan mo yung mga hindi pumili sa iyo. Kahuli-hulihan. Palagi kang maniwala at magtiwala sa Diyos. May mas magandang nakahanda ang Diyos para sa iyo. Hintayin mo lang at paniwalaan mo, isipin, hindi ka niya pinapabayaan. Ano man ang kailangan mo, ibibigay niya, punong-puno, umaapaw, sobra-sobra pa sa iyong pinagdarasal. Pasalamatan natin ang Diyos dahil hindi siya magsasawang pumili sa atin. Sana tayo din, wag tayong sawa sa pagpili natin sa Diyos. Dahil siya lang ang ating buhay, siya lang ang ating biyaya, siya lang ang magpupuno sa atin ngayon at magpakailanman. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na muli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at maghuhukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pagkatipon natin bilang mag-anak ng Diyos para sa piging ng Eucharistia, ipanalangin natin ang mga pangangailangan na sangkatauhan at nang sa atin. Maging tugon natin ay, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahan, ang pamayanang inanyayahang dumulog sa piging ng pag-ibig ng Diyos. Nawa ang masiglang paglahok dito'y maging isang inspirasyon sa lahat ng tao para tanggapit pasalamatan ang paanyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa, ating obispo at lahat ng iba pang pinunong espiritual, nawa tulungan tayo ng kanilang halimbawa sa maagap na pagtugon sa panawagan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng Kristiyano, lalo na para sa mga Katoliko sa ating bansa, nawa maunawaan nila ang pangangailangan sa pamayanan ng mga disipulo alinsunod sa turo ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan din po ng ating puso, ibulong natin sa Diyos ang ating mga partikular na intensyon. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pag-anyaya sa amin sa piging pangkasalan ng iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo po sa amin ang biyayang kami laging magpasalamat sa gayong pribilehiyo sa pamamagitan ng pamumuhay na kalugod-lugod sa iyo. Sinasamo namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.